tayo ang magbubulgar lahat ng katiwalian nila, yung kanilang patuloy na pambubudol sa ating mamamayang Pilipino. Kaya natin sila sinasagot, itinutuwid natin itong kanilang panggagaslight. Ngayon, kumakambyo po sila. Ang kanilang postura, the usual, pag naiipit ka na, pa-victim ka. Pa-victim ka, paawa ka na, saan ka naman nakakita? Yung nang bubuli, ngayon, ang dating, inaapi na. At parang siya pa ang kawawa. Sinimulan ang negative campaigning, hayaan nyo kaming i-refute or sagutin or i-debunk itong patuloy na paggagaslight at pambubudol ninyo sa aming mga Pilipino. So malinaw po yan, sinusubaybayan natin itong nangyayaring oral argument sa Korte Suprema sa nauna ng kaso questioning yung legality ng pagkuha ng Bongbong Marcos administration sa 60 billion pesos pera ng PhilHealth. Sapagkat ito po ay closely intertwined if not talagang related dito sa ating kaso na nakabinbin din sa Korte Suprema na magkakaroon po ng tinatawag nating preliminary conference na sa darating na Biyernes, February 28 at may nakatakda na pong oral argument din pagdating po ng April 1. Kaya po mahalagang pag-usapan natin to dahil lumilinaw na hindi dapat kinuha ng Bongbong Marcos administration yung pera ng PhilHealth. Namumuro na madedeklarang unconstitutional yung ginawa nila. Therefore, sana makaabot din ito sa Korte Suprema, mag-issue na rin sila ng temporary restraining order para matigil na yung patuloy na pag-disburse nung pera na bahagi po ng ating national budget ngayong 2025 dahil baka mamaya madeklarang unconstitutional itong national budget natin ngayong taon 2025 na-disburse na po halos lahat, we will end up with a mere paper victory. Sure, it's still going to be a legal and moral victory pero kawawa po ang sambayan ng Pilipino dahil pera niyo po ito Tayo po ay nag-expose lamang, nagbubunyag ng mga anomalya sa ilalim ng Marcos administration. Dinadala natin sa korte sapagkat tayo rin sa hakbang ng maisog ay patuloy na nananawagan sa lahat, Pilipino, taong gobyerno, ordinaryong tao, to uphold, respect, and defend our Constitution. Eto nga nahuli natin sa tulong ni Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao at inilahad din po natin ito kasama si Pangulong Duterte na panay blanco yung Bicameral Conference Committee report na naging basihan at pundasyon ng ating taunang budget. And update ko lang din kayo dahil lahat kayo ay kasali rito. Nag-meeting po kanina uli, nagpulong po. Kaya po ako medyo na-late din ay nagpulong po kami nung ating grupo ng mga petitioners dito sa kasong ito. Nag-meeting po kasama yung ating mga abogado at pinag-usapan na pinagpaplanuhan na po yung ating preliminary conference na gagawin sa Friday at naghahanda na rin po kami with all the heavy research na aming gagawin at pag-aaral para sa oral argument na gaganapin po sa April 1 dyan po sa Baguio during the summer session of our Honorable Supreme Court. Sana ay patuloy na manindigan ang ating mga mahistrado, ang ating mga hukom sa Korte Suprema sapagkat wala na pong matatakbuhan ang masambayan ng Pilipino pagka ganito tratuhin ng Executive at Legislative Department ang ating saligang batas. Talagang sinasalaula makikita natin, malinaw naman sa saligang batas, hindi mo pwedeng galawin. Yung pera na PhilHealth, ginalaw nila, pinampondo raw ng mga programang napondohan na. Ito'y talagang patuloy na pambubudol ng sambayan ng Pilipino. Hanggat sa pamumuno ni Bongbong Marcos, hindi po bubuti ang inflation. Bakit? Yung inflation po nagsisimula kung paano natin gamitin yung ating taunang budget. And yung budget po dapat prudent na tayo from the projection, from programming, from planning to budgeting process and all the way to its utilization and execution. Meaning, you do not spend more than what you earn. Sa pitaka po ba ninyo, hindi ka pwedeng mag-shopping na yung bibilin mo ay higit sa nilalaman ng pitaka mo. Hindi ka pwedeng mag-grocery na yung pera mo ay kakaunti kaysa doon sa halaga ng bibilin mo. Ang nangyayari po,
sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos, we keep on spending more than what we have. Paano tayo magtipid? Tigilan nyo na po yung walang katuturan ninyong AKAP at AYIX, yung korupsyon ninyo dyan sa ating national budget na itinatago ninyo sa mga flood control programs. Yan po yung ibig sabihin ng fiscal discipline at austerity measure at yung tinatawag nating belt tightening. Maghigpit po tayo ng sinturon. Hindi po yan ang tugon. Meron po lumabas na balita na bibili ng missiles ang Pilipinas at kung ano-ano pang gamit militar o pandigma. Hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong missiles. Hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong bagong barkong pandigma, kung meron tayong submarine. Aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga sundalo mo. Aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga marino mo. Aanhin mo ang submarine kung yung pamilya ng yung mga sundalo gutom. At na-diskurso ko po sa inyo, pati yung estado ng ating public education system. Gutom na po ang kabataang Pilipino, ginagawa pang mangmang. Hindi po natin kailangan ng mga makabagong gamit pandigma at ang gamit militar. Kinakailangan po muna natin tugunan yung inflation, yung kagutuman, yung kahirapan, yung criminality at yung paglaganap muli ng illegal na droga. Ito po ang dapat nating tugunan. Ito po yung dapat nating pinag-uusapan. Kaya yung PhilHealth funds sa pinakailaman, malversation po iyan. Dahil hindi po dapat ginagalaw yung mga perang nakolekta base sa mga taxes on special purpose because they should be treated as a special fund to be used and to be utilized only for such specific and special purpose only. Yan, malinaw po yan sa ating saligang batas. Tayo ang magbubulgar lahat ng katiwalian nila. Huwag po kayo masiraan ng loob. Ang tunay na survey ay sa May 12, 2025. At kayo po ang tunay na sentimiento ng sambayanang Pilipino. Kasama ko ang hakbang ng maisog sa ating kampanyang ito. Kasama ko at kabahagi tayo sa Team Suka. Nakita naman natin kung paano minamaliit ng Bongbong Marcos ang mga higit na kararaming Pilipino. At minamaliit po niya yung mga minsay na utusang bumili ng suka. Kayo po yun, masang Pilipino at hindi lang yung masa. Alam mo ninyo, kapag kami nag-uusap-usap, siguro sa ating lipunan, malaki na, napakalaki na 3% lang siguro ng populasyon ng Pilipinas ang hindi na utusang bumili ng suka. 97% of our population, minsan sa buhay niya, ay nautusan ng kanyang ina or ama bumili ng suka. At wala pong nakakahiya doon. Lahat po ng may dumaan sa isang normal na kabataan, nautusan po. And I'm happy, normal ho, at masaya ang aking kabataan at ako'y nautusan minsan. Hindi lang minsan, maraming beses ng nanay ko. And I enjoy. At yan po ang Team Suka, lagi nga sinasabi, ang suka ang kalaban ng tanso, ang suka ang kalaban ng peking ginto, at ang suka ang patuloy na tutugi sa mga nambubudol sa ating mamamayang Pilipino. Ako po bilang hakbang ng maisog ay abhor and I shun yung negative campaigning. Tayo po'y sumasagot lang sapagkat sinimula nila na mag-negative campaigning, wala pong masamang sagutin yung kanilang patuloy na pambubudol sa ating mamamayang Pilipino. Kaya natin sila sinasagot, itinutuwid natin itong kanilang panggagaslight. Ngayon, kumakambyo po sila. Ang kanilang postura, the usual, pag naiipit ka na, pa-victim ka. Pa-victim ka, paawa ka na, saan ka naman nakakita? Yung nang bubuli, ngayon, ang dating, inaapi na. At parang siya pa ang kawawa. Sinimulan ang negative campaigning, hayaan nyo kaming i-refute or sagutin or i-debunk itong patuloy na paggagaslight at pambubudol ninyo sa aming mga
Pilipino. So, yun po yung ating pinag-uusapan, malversation po. Doon na papunta yung usapan diyan sa oral argument. Lumalabas na meron pong lumustay ng pera ng PhilHealth at ginamit sa hindi dapat paggamitan. And this is the very same issue that we have raised before the Supreme Court in our petition for certiorari and prohibition, questioning the legality and the constitutionality of the 2025 budget. Isa si Attorney Vic Rodriguez sa mga sumusubaybay sa Korte Suprema sa ginagawang oral argument tungkol sa pagkuha di umano ng Bongbong Marcos administration sa pondo para sa PhilHealth. Ano nga ba ang malversation? Ito ay isang termino sa batas na kung saan ito ay tumutukoy sa maling paggamit o pagnanakaw, paglustay ng pampublikong pondo o ari-arian ng isang opisyal ng gobyerno. Ito ay karaniwang nangyayari kapag ang isang opisyal ay gumamit ng pera ng gobyerno para sa personal na interes o hindi ito nagagamit ayon sa itinakdang layunin. Hindi naman taliwa sa ating kaalaman mga kababayan yung naging issue nga dito sa pondo sa PhilHealth at nabalitaan nga natin na binigyan daw po ng zero budget yung PhilHealth na alam naman po natin na isa ito sa pinakakailangan ng ating mga mamamayan, no? Especially do sa mga talagang hikaho sa buhay na ito lamang po yung inaasahan natin dahil napakahirap po ang magkasakit at maospital lalo na sa panahon ngayon na tayo po ay dumadaan pa rin po sa matinding pagsubok. 'Di ba? Ang iba sa atin ay hindi pa nakaka-recover mula nung tayo ay dinapuan ng pandemya. So, isa sa mga pinakamahalagang parte sana na bigyan o pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno, yung magkaroon tayo ng healthcare system na maganda, katulad ng ibang bansa na talaga namang tinututukan nila when it comes sa healthcare system. Yun yung isa sa pinakamaganda sanang gawin ng ating gobyerno, yung bigyang pansin yung ganitong mga issue, 'di ba, na pang ano talaga siya, pang masa, dito talaga nakasalalay yung kapakanan ng ating mga mamamayang Pilipino, especially nga dun sa mga taong hikahos. So, malaking bagay ito at sana ito ay bigyan ng pansin ng ating mga opisyal sa gobyerno. Para sa kabuuang video mga kababayan ay panoorin niyo po ang Facebook page ni Attorney Vic Rodriguez. Bisitahin niyo po yan at i-follow niyo na din po para po updated po kayo palagi sa mga live niya sa kanyang mga napapanahong issue ng ating bansa dahil dun po sa platform niya ini-explain niya po talaga sa madaling paraan para maunawaan po nating mga Pilipino yung mga nangyayari sa ating bansa. I-comment niyo din dito mga kababayan yung inyong mga opinion sa comment section at ating talakayin ito. At ayan mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan sa darating na midterm election ang number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez, dahil kay Attorney Vic Rodriguez ay posible ang pagbabago. Maraming salamat mga kababayan at magkita-kits po ulit tayo sa susunod nating update. God bless everyone.